Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot na kwento? Sa video na ito, malalaman natin ang misteryo sa likod ng isang batang babae na nagkaroon ng kakaibang kaibigan mula sa kanyang mga guhit. Isang gabi, biglang nagpakita si Thomas sa kwarto ni Carla at ipinakita ang isang lumang kwintas na may itim na laso. Ano kaya ang koneksyon ni Thomas sa mga trahedyang nangyari sa buhay ni Carla? Halina't samahan niyo ako sa kwentong ito na tiyak magbibigay ng kilabot sa inyong gabi. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalagan. Ako nga pala si Carla at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko makakalimutan. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya. Bata pa lang, mahilig na akong magbasa ng mga libro sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran at lumikha ng mga imahinaryong kaibigan sa aking sketchpad. Tahimik at mahiyain, madalas akong mag-isa ngunit masaya sa simpleng buhay namin. Isang gabi habang binabangungot ako, biglang nagpakita si Thomas sa aking kwarto. Ang batang lalaki na tila katang-isip lamang ay nagpakilala bilang bagong kaibigan. Sa kanyang kamay ay isang lumang kwintas na may itim na laso na kanyang tinawag na kwintas ng kalungkutan at sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot. Napatitig ako sa kwintas na tila may sariling enerhiya. Hindi ko man ito hinahawakan, naramdaman ko ang bigat nito. Sa kabila nito, unti-unti kong tinanggap si Tomas bilang kaibigan. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging bahagi ng aking mundo, lalo na kapag naglalaro kami sa bakuran. Isang gabi, sinubukan kong ipakilala si Thomas sa aking mga magulang habang kumakain ng hapunan. Mama, Papa, ito si Thomas, sabi ko, ngunit hindi nila nakita ang sinuman. Carla, anak, guni-guni mo lang yan, tugon ng aking ina habang abala sa paghahain. Hindi nila pinansin ang aking sinabi. Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Thomas. Bakit hindi ka nila makita? Tanong ko. Tanging mga espesyal na tao lang ang makakakita sa akin, sagot ni Thomas. Isa ka sa kanila, Carla. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa akin, lalo na sa gitna ng madalas na pagtatalo ng aking mga magulang. Habang lumalaki ako, napansin ko ang tumitinding karahasan at pang-aabuso ng aking ama kay mama, si Aling Sonia. Ang mga gabi namin ay puno ng sigawan at iyakan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig si mama na umiiyak habang si papa ay nagwawala. Nakakatakot pero wala akong magawa noon. Isang gabi, hindi ko na kinaya ang matinding karahasan. Tumakbo ako sa kwarto namin at kinuha ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadial ko ang numero ni Ma'am. Ma'am, bilisan niyo po, sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Naririnig ko ang mga kalabog mula sa sala, parang may binabasag si Papa. Ma'am, tulungan niyo po kami. Sinusuntok po ni Papa si Mama. Umiiyak na, sabi ko sa telepono. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Dahil dito, dumating ang mga pulis at kinuha si Papa. Natanggal siya sa aming tahanan at kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Pero kahit wala na si Papa, patuloy pa rin ang pagdalaw ni Thomas sa akin. Hindi ka nag-iisa, Carla, sabi ni Thomas habang hawak ang aking kamay. Ang aming koneksyon ay nagiging mas kakaiba at mahiwaga. Hindi ko maipaliwanag pero tila may hindi pangkaraniwang aspeto ang aming relasyon. Isang gabi bumalik si Papa at sinubukang pasukin ang bahay. Ang ingay ng mga yabag at sigaw ay nagpagising sa akin. Manatili ka sa kama, utos ni Thomas habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng galit. Narinig ko ang mga kalabog sa labas ng aking kwarto. Tomas, anong gagawin mo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Tomas, ano ang nangyayari? Tanong ko, nanginginig sa takot. Kinabukasan, naroon ang mga pulis.
nalaman ko na nagpakamatay si Papa sa labas ng aking kwarto. Ang katawan niya ay natagpuan na may tali sa lieg. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napatitig ako kay Thomas. Bakit may nadagdag na itim na laso sa kwintas mo? Tanong ko. Hindi sumagot si Thomas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag ng kakaibang dimensyon sa misteryo kay Tomas. May kakaibang koneksyon siya sa kamatayan ni Papa. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ko ang mga nangyari. Nagsimula akong magtanong ng mas marami kay Thomas tungkol sa kanyang nakaraan. Gusto kong malaman ang totoo. Sino ba talaga siya? Bakit siya nandito? At ano ang koneksyon niya sa mga nangyayari sa buhay ko? Matapos ang ilang taon, hinarap ko si Tomas tungkol sa kanyang tunay na kalikasan. Sino ka ba talaga, Tomas? Tanong ko habang naglalakad kami sa tabing dagat. Hindi ko na kayang tiisin ang mga katanungan sa isip ko. Inamin ni Tomas na siya ay isang supernatural na nilalang. Ako ay protektor mo, Carla. Inaalis ko ang mga banta sa buhay mo, kabilang na ang iyong ama, sabi niya. Napahinto ako sa paglalakad, parang biglang lumubog ang mundo ko sa narinig ko. Pero bakit? Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko, puno ng takot at pagdududa. Paano mo nagagawa yon? Dagdag ko pa habang pinipilit intindihin ang kanyang mga sinabi. Ay binahagi ni Tomas ang kanyang sariling trahedyang nakaraan. Isa akong batang inabuso at pinatay. Ang kwintas na ito ay simbolo ng aking pagkaalipin. Isang kasunduan ang nagbago sa akin sa ganitong nilalang. Paliwanag niya habang hawak-hawak ang lumang kwintas na may itim na laso. Sa kabila ng takot, natutunan kong tanggapin ang katotohanan. Salamat, Thomas, sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sabi ko habang niyayakap siya. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Ang aming koneksyon ay mas lumalim, na parang isang hindi maipaliwanag na kapalaran. Sa ika-24 na kaarawan ko, nasangkot ako sa isang aksidente sa sasakyan. Ang ambulansya ay dumating at dinala ako sa ospital. Habang nakahiga ako sa kama, lumapit si Thomas. May pagpipilian ka, Carla. Sumama ka sa akin sa supernatural na buhay, alok ni Thomas. Pumayag ako at matapos mamatay sa ospital, nagising ako bilang isang katulad ni Thomas. Ang katawan ko ay puno ng bagong lakas at kapangyarihan. Ngayon, kilala na ako bilang Isidro. Naglakad ako sa mga kalye ng aming bayan at nakilala ko ang isang batang babae na si Pamela na labis na nababalisa. Ako si Isidro at magiging kaibigan mo ako, sabi ko kay Pamela. Sa mga mata ni Pamela, nakita ko ang takot at pag-asa. Ang siklo ay magpapatuloy at ako bilang si Isidro ay magiging gabay ng bagong henerasyon. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga trahedya sa buhay ay maaring magdala ng mga hindi inaasahang kaibigan na may kakaibang kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para hindi mahuli sa mga bagong kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may tumas din sa paligid ninyo.